Maraming mga individual sa ating bansa na tinatahak ang landas ng pagiging OFW o ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay marahil sa kakulangan ng trabaho na naibibigay sa ating bansa. Tunghayan po ninyo ang aming panayam kay Ginoong Joselito na mahigit 10 taon ng OFW at pakinggan ang kanyang opinyon tungkol sa mga OFW at kung ano ang naitutulong ng OFW sa ating bansa at sa paglago ng ekonomiya. Paano nakaka-contribute ang isang OFW sa ekonomiya ng ating bansa? Dito sa ating bansa, sa Pilipinas, pinakamalaking contribution ng income ng OFW para sa ekonomiya ng ating Pilipinas. Biro mo siya, around estimated 23.8 billion US dollar ang remittance ng mga OFW. Halos around 6.5% sa gross national income and halos 8.5% sa gross domestic product. So kung walang OFW, kahit paminsan mga isang buwan, 2 buwan siya lang titigil sa pag-remit ng malaking impact sa ekonomiya ng bansa, lalo na ngayon. Sobra na ang pamumulitika sa ating bansa. Alam nyo ba na kayong mga OFW ang isa sa mga dahilan kung bakit lumalago ang ekonomiya ng ating bansa? Alam ko. Dahil nga doon sa remittances na binibigay ng mga OFW, yun ang nakakatulong sa income ng ating bansa para sa paglago ng ating ekonomiya. Anong opinion nyo na tinatawag kayong bayani dahil sa malaking ambag ninyo sa paglago ng ekonomiya ng bansa? Masasabi kong nag-agree ako dyan na maaaring isa kami sa mga bayani na nagko-contribute ng ekonomiya ng ating bansa dahil nagsasakripisyo kami, nagtatrabaho, laging malayo sa pamilya. Kahit anumang sakunan na dumadating doon kung saan bansa man kami, minsan hindi namin sinasabi para ang pamilya namin ay hindi mag-alala. At isa pa, sa lakas ng loob at nataglay namin, lagi ka lang nag-iisa. So masasabi mong lakas ng loob. At isa pa, ang pinagmamalaki namin, educational wise, masasabi kong edukasyon ng mga Pilipino professional ay naiiba sa ibang lahi. Nakuprove ko yan sa sarili ko. Kahit anong bansa man, nagsushow up ang mga Pinoy OFW. Kaya sila ang hinahanap ng mga employer. At sa taglay nating responsibilidad at saka dedicated sa trabaho, yun ang puhunan natin para na makilala sa buong mundo bilang isang OFW. Ano po masasabi nyo sa mga bagong gagraduate ngayon mga estudyante o kaya sa mga ibang tao na gustong mag-OFW? Dahil sa sitwasyon natin ngayon, sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas, maraming graduates ngayon ng mga professional na hindi basta-basta nakapasok ng trabaho dahil sa dami ng professional. So dapat sa isang, kung ikaw gusto mong mag-abroad, taglay mo ang lakas ng loob at dedication sa trabaho, at isa pa, yung napag-aralan mo kung anumang profesyon. Pagyamanin mo yun pagdating sa ibang bansa para sa kinabukasan ng magiging pamilya. Alam ko na sa hirap ng buhay, maraming frustrated na kung kahit professional man lang, hindi na nila, pinabayaan na nilang maging, kahit hindi nasa linya nila, basta may trabaho lang. So, yan lang masasabi ko.
picks me up on a Saturday with breakfast in bed and watching TV. And outside the world slowly came to life, passing cars and changing